Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pong balagawain. Ito po ang makinig ng salita na ating pinakamamahal na Diyos. Kaya po, inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita na ating pinakamamahal na Diyos. Na ito'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved ordained preacher, Brother Louie Angeles. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you sa ating beloved Coffee Chamber at Brother Paul. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Taas natin ating makamay. Opo, dakilat mapagpala amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagkagalit sa kahabagan sa pangunang panalangin po ng aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balalagawa. Natapos na tigit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa Santong Espiritu na bigay sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba. Lalo ang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan makamit, patawari, lubos-labis po kami nagsisaking mga labi, lugahan. Ikaw po maglagay, makataga dapat bigkasin, ikaw akin naasahan. Buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng bawat na pakinig at patuloy kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. And we bind the power of darkness. Amilus and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. At ulat higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved double evangelist, Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God, into the whole Almeida family. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman hindi po natin malilimutan ang mga aral at turo ng ating beloved Anabastan Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mapinagpalang mga baguhan, sa ating mga viewers sa ating live webcast, especially po sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke, ating beloved Minister Paul's beloved Minister Tim, kaya mamahal sa buhay, yan po sa dako ng USA. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Ating tatalakayin, pamagatan po nating Our God Forever. Our God forever, sa Tagalog, ang ating Diyos magpakailanman. Ang ating Diyos magpakailanman, our God forever. Basahin po natin ating teksto, kandi po sa ating mga beloved Bible readers. The book of Psalm chapter 48, verse 14. For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. Dito po sa mga awit, Kabanatang 48, talatang 14. Sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos magpakailanman. Siya ay magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Amen. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak, ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak tayong lahat. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating Diyos sa langit, ang magpala ng kanyang banal na salita, ang ating mabait na Diyos sa langit, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang ating tinatalakay, our God forever, ang ating Diyos magpakailanman. Sabi ng ating nabasa sa Psalms 48 verse 14, ang Diyos na ito ay siyang ating Diyos magpakailanman. Ang ibig sabihin, hindi ito mapapalitan, mga minamahal. Hindi ka rin iiwanan, hindi ka rin pababayaan, maliban na lamang na ikaw mismo sa iyong sarili ang magpalit sa Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng ating nabasa sa last phrase, siya'y magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Ito ang ating Diyos, sinasabing our God forever, na hanggang kamatayan, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil ang ating Diyos magpakailanman, ang kanyang pangako, mga minamahal, ay hindi lamang buhay sa daigdig na ito. Hindi lang ang tinamasa nating kagalingan, hindi lang ang tinamasa nating kapayapaan, kasaganahan, at katugunan sa panalangin, hindi lang yan ang pangako ng ating Diyos na magpakailanman. Maging ang buhay na walang hanggan, ipinakako yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa sanlibutan, sa kanila, ang kamatayan ay wakas ng lahat ng bagay, mga minamahal, subalit sa tunay na mga anak ng Diyos, mga minamahal, ang kamatayan ay higit na simula na magandang buhay sapagkat ang buhay na ito
ay sa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Buhay, mga minamahal, na kailanman ay nagiging pangarap na lamang. Buhay na walang karamdaman, buhay na puno ng kapayapaan, mga minamahal, buhay na wala ka ng kakailanganing hanapin pa. Pinapangarap yan ng tao dito sa sanlibutan, mga minamahal. Subalit kahit sinong matalinong tao na mangarap na ikaw ay sana'y malusog. Kaya nga meron mga tao, mga minamahal, araw-araw, meron silang tinatawag na physical education. Hindi nila pinabayaan sa sarili yun, mga minamahal. Kailangan nilang mag-exercise. Maging mga minamahal, yung mga doktor na nagpapayong sinasabi na kapag ikaw ay may edad na, kinakailangan everyday, 30 minutes, magkaroon ka ng tinatawag na brisk walking, mga minamahal, para sumigla ang buhay mo, mga minamahal. Pero kahit anong gawin pa ng tao, tanggapin natin ang katotohanan, mga minamahal, let us accept the fact na ang ibig sabihin ng buhay, mga minamahal, kahit ano pang gawin mo, ay mayroong wakas, mga minamahal. Magwawakas at magwawakas ka, kaya hindi natin masasabi, hahaba ba ang buhay ng taong ito? Iiksi ba ang buhay ng taong ito? Masigla siya, mapili siya sa pagkain, hahaba ang buhay niya. Pero nagtataka tayo, mga minamahal, bakit ang maingat sa pagkain, maiksi ang buhay, yung matuwid na tao, maiksi ang buhay, yung masamang tao, wala namang pinipili, suicidal kapag kumain kahit ano, basta maisasalpak niya sa kanyang bibig, kakainin niya, yun pa ang mahaba ang buhay, mga minamahal. Pero ang katotohanan, mga minamahal, kahit anong gawin nga ng tao, wala siyang magagawa, paiksiin man niya o pahabain niya ang kanyang buhay. Pero ang ating Diyos na magpakailanman hanggang kamatayan, sabi ng ating nabasa, siya pa rin ang magbibigay ng higit nating kailangan at yan ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo lang papangarapin, mga minamahal, bagkus magkakaroon na ng katuparan. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hanggang kamatayan, hindi ka iiwanan ng Diyos dahil ang pangako ng Diyos hanggang sa huling hinga ng iyong buhay. Hindi natapos, mga minamahal, dahil pagkatapos ng buhay sa daigdig na ito, kakaharapin na ng bawat anak ng Diyos ang buhay na ipinangako ng Diyos. Yan na yung sinasabing, ipinapangarap mo, sana wala ng karamdaman. Totoo yan, magaganap. Sa langit, totoong walang karamdaman. Sana walang pagsubok, pinapangarap natin sa daigdig na ito. Maraming iba, pag ako'y naging Kristiyano, wala nang pagsubok. Kaya nga sila nag-backslide. Bakit? Dahil meron pa rin pagsubok. Dahil sa piling ng Diyos, totoo naman, wala nang pagsubok, mga minamahal. Sana wala nang pag-iyak. Ay, sa daigdig na ito, iyak at iyak ka talaga, mga minamahal. Maaari kang umiyak sa kalungkutan, maaari kang umiyak sa kagalakan. Ano man na maging kalagayan ng iyong buhay, masaya ka, pinagpala ka, o kaya naging unfortunate ka, iyak at iyak ka pa rin, mga minamahal. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, sa piling ng Diyos, ang ating Diyos na magpakailanman, hindi ka na iiyak pa. Wala nang luhang papatak pa sa iyong mga mata, mga minamahal. Kaya sinasabi, ang Diyos ay magiging patnubay mo hanggang kamatayan. Ang Diyos na ito, siya ang iyong Diyos magpakailanman. Subalit, dapat nating maunawaan dahil tayo'y nasa lupa pa, mga minamahal. Merong tinatawag na day of prosperity and day of adversity. Ano ang ibig sabihin nito, mga minamahal? Araw ng kasaganahan at araw din naman ng tinatawag na kahirapan. Ating pong basahin. Kindly. Sound. The book of Ecclesiastes chapter 7, verses 14, 15, and 20. From verse 14, in the day of prosperity, be joyful, but in the day of adversity, consider, God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him. All things have I seen in the days of my vanity. There is a just man that perisheth in his righteousness, and there is a wicked man that prolongeth his life in his wickedness. 20. For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not.
Dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 14, 15, talon sa 20. Sa karuhan ng kaginawahan ay magalak ka, at sa karuhan ng kahirapan ay gumanita ka. Oo, ginawa ng Diyos ang isa sa siping ng isa, upang ang tao ay huwag makasumpong ng anumang bagay na mangyayari pagkamatay niya. Lahat ng tao ay nakita ko sa mga karuhan ng aking walang kabuluhan. May matuwid na namamatay sa kanyang katwiran, at ang masama na humahaba ang buhay sa kanyang kasamaang gawa. Dito po sa 20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito ang sinasabi, mga minamahal, na day of prosperity and day of adversity. Ang ibig sabihin, merong tinatawag na araw ng tinatawag na kasaganahan. Pag naglilingkod ka sa Diyos, mga minamahal, ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon ang araw ng tinatawag na kasaganahan. Kaya nga ipapatotoo natin, totoong pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, mga minamahal, na mananatili yan. Dahil dumarating din naman ang tinatawag na araw ng kahirapan. Kaya sabi ng ating nabasa, pagkatapos ng araw ng kasaganahan at dumating ang araw ng kahirapan, dapat guminita ka. Gugunitain mo, mga minamahal, ang mga araw na dumating sa buhay mo na may kasaganahan na ang nagbigay nito ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Huwag na huwag mong iisipin na sa panahon ng kahirapan o panahon ng kalungkutan o panahon ng pagluha ay iniwanan ka na ng ating mahal na Panginoon. Sabi, gumunita ka. Gunitain mo ang mga araw na ikaw ay nasa kaginhawahang ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa silong ng langit, sabi ng ating nabasa, ibinigay ng Diyos ang siping sa bawat isa. Ang ibig sabihin, ang katumbas ng bawat pangyayari. Kaya nga kung may kasaganahan, mayroong kahirapan. Pero ang dapat mong mapaniwalaan, anuman ang maging kalagayan mo sa daigdig na ito, kung naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, hindi ka iniwan ng Diyos. Ang Diyos ay magpakailanman, patnubay mo pa rin hanggang kamatayan. Nananatili pa rin sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, wala na ang Diyos, iniwan ako ng Diyos, dahil pagkatapos niya akong pasaganahin, inilagay naman niya ako sa kahirapan, mga minamahal. Kaya nga si Job ay isang kasaysayang inilagay sa banal na kasulatan. Na pagkatapos bawiin ng Diyos ang lahat ng meron si Job, mga minamahal, ginunita na lamang ni Job ano ang meron siya sa kanyang kalagayan. Kaya sa huling sandali pa rin, bubuka pa rin ang mga labi ni Job na sabing hindi nagkasala si Job sapagkat ang mga labi niya ay nagsasabi pa rin purihin ang Panginoon. Nagpupuri pa rin siya sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil dito po, mga minamahal, sa verse 15, ang sabi, lahat ng ito ay nakita ko sa karawan ng aking walang kabuluhan. May matuwid na namatay sa kanyang katwiran. Yung isang taong matuwid, mga minamahal, matuwid siya, pero habang gumagawa siya ng matuwid, dumating pa rin sa buhay niya ang tinatawag na kamatayan. Kaya pag hindi natin naintindihan, bakit ang taong ito ang binawian ng buhay? Gayong marami namang magnanakaw, mga hold-upper, mga notorious criminal, bakit ang matuwid na gumagawa ng katwiran, siya pa rin ang binawian ng buhay at namatay sa kanyang matuwid na gawa? Ang sabi rito, mga minamahal, at may masama naman na humahaba ang buhay sa kanyang masamang gawa. Lahat pala nangyayari sa daigdig, isipin nyo, nasa banal na kasulatan, mga minamahal. Samantalang tayo, alam lang natin mag-comment. Di ba? Sinasabi natin, mga minamahal, yun daw masama. Ano ba sinasabi natin? Mahaba ang buhay? O maiksi ang buhay? Masama yan, mahaba ang buhay. Sinasabi lang natin yun. Comment lang natin yun. Pero pag binasa mo palang banal na kasulatan, nakalagay naman sa banal na kasulatan. Nagtatanong tayo, bakit ito matuwid naman? Dapat siyang mahaba ang buhay. Parang mali ata. Sana yung masama, maiksi ang buhay, yung matuwid, mahaba ang buhay. Bakit baligtad? Parang sinasabi natin, nakasulat nga sa banal na kasulatan. Ito ang ginawa, mga minamahal, ng ating Diyos na mapagkailanman ay papatnubay sa atin. Ngayon, mauunawaan natin, mga minamahal, kaya nga sabi sa verse 17, huwag kang magpakasamang lubha o magpakamangmang na lubha, bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Anong ibig sabihin, mga minamahal?
bakit kinakailangan mo magpakasama? Gayong meron namang Diyos na nagsasabing, gaano man o anuman ang iyong kalagayan, gaano ka man kasama, bakit ka magpapakasama? May Diyos naman nagsasabing, gaano ka man kasama, kaya kang patawarin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Gaano ka man kasama, kaya kang gawin ng Diyos at kapagmana ng buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sa verse 20, ang sabi, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. O sino ito, mga minamahal? Ito yung mga taong ayaw lumapit sa Diyos. Kaya nagiging matuwid lamang sila, mga minamahal, dahil gusto nilang sila ay makilala o makilala kung ano ang kanilang ginawa. Pero sabi ng banal na kasulatan, sila'y matuwid na hindi matuwid na nagkakasala. Pero pag na kay Kristo ka na, ang banal na kasulatan na nagsasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ikaw ay matuwid na hindi na nagkakasala. Bakit? Dahil sabi, ikaw ay bagong nilalang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Binago ka na ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang Diyos na sa langit, ang Diyos mo magpakailanman, hanggang kamatayan, ang Diyos ang iyong patnubay na hindi ka iiwanan. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya magtatanong tayo, mga minamahal, ito na ang sagot. Bakit may tinatawag na araw ng kasaganahan, day of prosperity? Meron namang sinasabing day of adversity. Nasa banal na kasulatan nga, mga minamahal. Yan ang sistema ng kalagayan ng tao sa ilalim ng silong ng langit. Pero sa langit, mga minamahal, at sa impyerno, magkaiba yan. Sa impyerno, mga minamahal, there's no day of prosperity. Wala nang araw pa ng tinatawag na kaginhawahan sa impyerno. Kapag ikaw ay taga-impyerno, hindi ka naglingkod o nagpatuloy maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Pag nasa langit ka man, naman mga minamahal, there's no day of adversity. Dahil wala nang tinatawag na araw ng kahirapan sa langit sa piling ng ating mahal na Panginoon. Definitely, yan ang tinatawag na araw ng kaginhawahan para sa iyo. Kaya nga sabi, malilimutan mo na ang lahat, mga minamahal. Malilimutan mo na anuman ang iyong kalagayan. Ang maaalala mo ay ang pangakong kabutihan sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pag nasa impyerno ka naman, maaalala mo, bakit hindi ka nagbigay panahon na maglingkod sa ating mahal na Panginoon? Maaalala mo, once upon your life, once upon a time sa buhay mo, pinagpala ka ng mahal na Panginoon, pero tumalikod ka. Kaya ang langit ay hindi na naging para sa iyo at ang impyerno naman ang minana mo for eternity. Maaalala mo yun, mga minamahal. Pero sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kapag ang Diyos ay nawala na sa buhay natin, nawala na, ay sinasabing our God forever at patnubay natin hanggang kamatayan. Pag nawala na, mga minamahal, ang sabi, hindi ka na totoong maglilingkod sa Diyos. Totoo naman. Kung wala na sa iyo ang Diyos, sinong Diyos pa ang paglilingkuran mo? Anong sabi ng banal na kasulatan? Maglilingkod ka na sa kaaway ng Diyos. Kaya habang ang Diyos ay ating Diyos at patnubay hanggang kamatayan, kaya nga hanggang kamatayan, maglilingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pangangalan na pakinggan na natin mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya ang ating beloved evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, mga minamahal, gusto niya sigurado. Kaya palaging tinatanong ng ating iginagalang mahal na pastor, sinong gusto ng langit? Sasabihin natin, tayo, ipatataas na ang ating kamay. Gusto na natin ng langit? Itataas natin ng ating kamay. Sasabihin ng ating iginagalang mahal na pastor, huwag kang a-absent. Palagi kang on fire, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Paulit-ulit nating napapakinggan yan, mga minamahal. Pag sa preaching naman ng ating beloved, Albastat Pastor, our beloved Mabadir, gusto mo ng langit, magmana ng buhay na walang hanggan, manatili kang anak ng Diyos, mamuhay ka sa kabanalan, magtapat ka, gawin mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ano man ang iyong tungkulin, gagampanan mo yan. Hindi mo iiwanan hanggang sa matapos ang banal na gawain. O yan naman ang ating napapakinggan. Kaya pag pinagsama natin yan, mga minamahal, ang Diyos magpakailanman ay ating Diyos hanggang kamatayan. Subalit sabi ng banal na kasulatan, pag hindi ka naglingkod na masaya sa Diyos, maglilingkod ka sa kaaway ng Diyos. Ating pumasahin, kindly po. The book of Deuteronomy,
chapter 28, verses 47 and 48. Because thou servest not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart, for the abundance of all things, therefore shalt thou serve thine enemies, which the Lord shall send against thee in hunger and in thirst, and in nakedness and in want of all things. And he shall put a yoke of iron upon thy neck until he have destroyed thee. The book of Romans chapter 8 from verse 31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Verses 38 and 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. God bless you po. Kain sa Tagalog, basahin po natin ng dahan-dahan at malinaw. Dito po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 28, ang talata ay 47, 48. Sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoong mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso dahil sa kasaganahan ng lahat ng mga bagay. Kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway na susuguin ng Panginoon laban sa iyo na may gutom at uhaw at kahubaran at sa kakulangan ng lahat ng mga bagay at lalagyan kaniya ng isang pamatok na bakal sa iyong liig hanggang sa maibuwal kaniya. Amen. Dito po sa Roma Kapitulo 8, ang talata ay 31, 35, 38 at 39. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? 35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataas o kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa sa verse 47, mga minamahal, chapter 28 ng Deuteronomy, ang sabi, kung hindi ka daw naglingkod ng may kasayahan sa Panginoon, hindi ka naglingkod ng may kagalakan dahil sa kasaganahan ng maraming bagay. Dahil yung kasaganahan ng maraming bagay, ito nag-aalis sa tao sa paglilingkod niya sa Diyos ng may kagalakan. Dahil mas masaya siya, mga minamahal, na ma-enjoy niya yung kanyang sarili, anumang bagay na meron siya. Ang kagalakan niya wala sa mahal na Panginoon. Kung ano ang meron siya, dun siya masaya, mga minamahal. Kaya nasa isang tabi lang ang Diyos para sa kanya, hindi niya kailangan. Pero sabi ng banal na kasulatan, pag hindi ka naglingkod sa Diyos nang may kagalakan ng puso dahil sa kasaganahan ng bagay, maglilingkod ka sa iyong kaaway na susuguin ng Panginoon. Ano kaaway na susuguin ng Panginoon? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ito ay gutom, uhaw, kahuburan, at kakulangan sa lahat ng mga bagay. At lalagyan ka ng mahal na Panginoon ng pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa maibuwal ka niya. O darating sa iyo ang kamatayan, hindi dahil naglingkod ka sa Diyos, dahil hindi ka naglingkod na may kasayahan sa mahal na Panginoon. Yung kagutuman, kahubaran, kakulangan ng bagay na ayaw mong maranasan, dahil nasa iyo kasaganahan, mararanasan mo na hanggang kamatayan. Naunawaan po natin
Maganda ang bersikulong ito, mga minamahal. Kaya ang tao sa sanlibutan ayaw maglingkod sa Diyos, mga minamahal, nang may kagalakan, mga minamahal. Kami natutuwa tayo doon sa outreach natin sa Marilao. Bakit? Yung ating isang subcontractor doon sa ating mga salamin, mga minamahal, napatanggap na natin sa ating mahal na Panginoon. Nung meron tayo mga daily laborers doon, mga minamahal, 8 yung ating nabautismuhan. Nagpabautismo sila sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. At bago matapos yung ating first project na ito yung ating bahay-sambahan sa kabagan ng ating mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng ating mahal na magulang sa Panginoon, mga minamahal, mabless ka sa kanila. Nagpaalam pa, nagpasalamat, nabigyan daw sila ng hanap buhay, nakasuporta sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon, makikita mo, dumadalo sila sa gawain, mga minamahal. Ngayon, meron kaming kapitbahay, ito, iglesia ito, mga minamahal, kontraktor naman natin sa extension natin sa trusses. Tinutuloy natin ang gawain, mga minamahal. Kahit tuloy yung kanilang trabaho, kahit meron tayong gawain, sa extension naman sila. O di napapakinggan nila ngayon, mga minamahal, kung ano ang meron tayo. Mga patotoo sa lahat ng bagay na ating ginagawa sa loob ng ating banal na iglesia. Natatapos nilang gawain, meron silang ginagawa, meron silang napapakinggan, na ibabahagi natin anong patotoo ang meron tayo, mga minamahal. Kagabi, halos umiyak, yun naman kontraktor natin, mga minamahal, sa upgrading ng ating kuryente, si Engineer Marlon. Yun naman yung ating kontraktor sa kuryente, pinagsabay-sabay na natin, wala nang panahon, mga minamahal. Halos umiyak, sa patotoo pa lamang, halos umiyak. Yung ting pupunta sa ating bahay-sambahan, mga minamahal, ting pupunta yon sa bahay-sambahan natin, dahil meron tayong ipapagawa sa patungkol sa kuryente, halos ayaw niyang umuwi, mga minamahal. Galing pa sa trabaho niya yun, alas 5, dahil sa Meralco yun, engineer sa Meralco yun, mga minamahal. Halos ayaw umuwi. Ang pagkukwentuhan lang namin, yung himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang kagalakan pala ng tao ngayon na nararapat na meron siya ay yung paglingkuran niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Kaya ngayon, meron silang problema. Kagaya nung kontraktor natin sa salamin, mga minamahal, meron pala silang problema. Di nasabi niya yung problema. Masasabi naman natin, ang solusyon na ang tanging paraan, maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tumatanggap sila sa ating mahal na Panginoon. Nasa construction lang tayo, mga minamahal, pero ang paraan, soul winning pa rin sa mga taong lalapit sa atin. Babalikan natin yung ating nabasa. Ito pala ang kagalakan sa sanlibutan. Inahanap ng iba yung tunay na kagalakan, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa, ang maglingkod ka sa Diyos, yan na ang tunay na kagalakang hinahanap mo. Dahil pag hindi mo nagawang maglingkod na may galak sa Diyos, yung napipilitan ka lang, mga minamahal, napipilitan ka lang. Minsan nga, mas mahaba pa yung hawak nating cellphone kaysa magtaas ng kamay. Tama ba? Kasi meron tayong baon na cellphone. Mas mahaba pa yung oras nun, mga minamahal. Minsan, magtataas na lang tayo ng kamay, pagka Pine Square na, grabe ang puspusan nakakahiya namang nagpupuspusan na hawak pa natin cellphone. O hindi ba? Pag binilang natin yung oras natin, mga minamahal, mas mahaba pa yung oras na nag-cellphone tayo sa loob ng bahay-sambahan. Dapat, mga minamahal, pag sa loob na ng bahay-sambahan, ano na ang ating ginagawa? Nagagalak na ang ating pusong purihin ang ating mahal at paglingkuran ang ating Diyos, mga minamahal. Kami talaga nagsiselfon kami. Kagaya ko, nagsiselfon ako. Dahil yung ikinabit nating panel board, 175,000 yun, mga minamahal, yung indicator niya hindi gumagana. So, kinakailangan pa-obserbahan ko. So, nagre-report sila sa akin, sinasagot ko. Ang mahirap yun. Iniisip ko kung ano aking sasabihin, iniisip ko rin kung ano isasagot ko sa kanila. Kayo naman, nagsiselfon kayo, mga minamahal, iniisip nyo ano ang magpapasaya sa inyong makikita nyo sa cellphone. Ang magkaiba tayo ng iniisip, mga minamahal, at magkaiba rin tayo, mga minamahal, ng dahilan bakit natin ginagamit ang cellphone. Naintindihan? Naintindihan? Mabuti naman at inyong naintindihan. Kaya yung ating Diyos magpakailanman, ating patnubay hanggang kamatayan, sabi ng ating nabasa, ang kailangan paglingkuran natin siya ng may kagalakan. Dahil pag hindi mo siya na paglingkuran ng may kagalakan, ang sabi, isusugo niya sa iyo ang kaaway. Yung ayaw mong kagutuman, kahubaran, kakulangan ng anumang bagay, hanggang kamatayan, ayaw mo yan. Iyan ang iyong kaaway darating sa buhay mo.
Kaya nilagyan natin ito ng supporting verse. Sabi ng Romans sa ating nabasa, mga minamahal, 8:31, kung ang Diyos ay kakampi mo, sino ang magiging laban sa'yo? Wala na magiging laban sa'yo. Kung kaaway mo ang kahubaran, kaaway mo ang kagutuman, kaaway mo ang kakulangan ng anumang bagay, kaaway mo ang tabak, sabi ng ating nabasa, kung ang Diyos ay kakampi mo, sino ang magiging laban sa'yo? Walang pwedeng maging laban sa'yo. Bakit? Kakampi mo nga ang Diyos. Sino ang kahubaran? Sino ang kagutuman? Sino ang kakulangan ng lahat ng bagay? Wala silang kapangyarihan. Dahil ang Diyos na kakampi mo, ang magpupuno ng kahubaran mo, magbibihis sa'yo, mag-aalis ng kauhawan mo, at magbibigay ng kakulangan mo, at aalisin sa'yo ang tabak ng ating mahal na Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, sino ba ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Verse 35, ang sabi mga minamahal, ang kahapisan ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang kagutom, ang kahubaran, o ang panganib o ang tabak? Makapaghihiwalay ba sa atin ito sa pag-ibig ni Kristo? Pag binalikan natin yung Deuteronomy, chapter 28, verse 47 and 48, mga minamahal, darating yan sa'yo kapag pinabayaan mo ang Diyos na dapat ay kakampi mo. Pero habang ang Diyos ay kakampi mo, Diyos mo magpakailanman, patnubay hanggang kamatayan, ang sabi, hindi yan makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Isipin nyo yung dalawang bersikulo yan, mga minamahal, magkaduktong pala yan. Ang layo hindi ba? Mula Deuteronomy, chapter 28, verse 47 and 48, at saka nasa Romans, from Old Testament going to New Testament, mga minamahal, pag pinagsama mo yung bersikulo, mga minamahal, yung pala yung magkapares, mga minamahal, twin verse pala siya. Yung pala ang supporting verse nun. Sabi ng tao, bakit dumating sa akin ang kahubaran? Bakit dumating sa akin ang kakulangan? Sabi naman ng Roma, hindi yan makipaghihiwalay sa iyo kay Kristo. Sabi ng Roma, sa ating nabasa, kababasa lang natin, kapighati ang kahubaran, kagutuman, hindi makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Bakit ka hihiwalay? Dahil hindi ka naglingkod ng may kagalakan sa Diyos na magpakailanman. Yun ang simpleng reason, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, sa verse 38, ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang anghel, kahit ang pamunuan, kahit ang bagay na kasalukuyan, itong nangyayari sa atin, mga minamahal, bagay na kasalukuyan. Isipin nyo, mga minamahal, dito sa atin, Lindol. Kawawa yung ating mga kababayan doon sa sentro ng Lindol, mga minamahal. Sa Pujaira, plus flood. Napakalaking baha, mga minamahal. Samantalang nung nakaraang taon, mga minamahal, nung bumaha sa dako ng Middle East, tuwan-tuwa, ang mga tao dyan, yung mga lokal dyan, tuwan-tuwa. Yung mga Pilipino, mga pinapalabas na lang bilhin, come out, pinalalabas nila. Look at that, a big water. Sabi nila, mga minamahal, tuwa-tuwa sila. Sabi ng mga Pilipino, baha! Sanay na kami sa Pilipinas. Ang dami sa Pilipinas dyan Sa Middle East, tuwa-tuwa sila pag nakakita sila ng ganun, mga minamahal. Pero ngayon, hindi na big water. Huge na, mga minamahal. Ito nangyari sa Pujaira at saka isa pang bansa, mga minamahal. Yung mga kotse nila, mga building nila, daanan ng napakalaking tubig. Bagsak, wasak, mga minamahal. Yan ang sinasabing bagay na nasa kasalukuyan. Yung lindol na ating naranasan, ma-recall natin, mga minamahal, noong 1990, July 16. Hindi ba? 6.9 lang ata yan, pero yan ang pagbagsak ng Hyatt Hotel sa Baguio. Sa Baguio pa lamang, 1,000 namatay. Mga minamahal, ang sentro ng lindol ay nasa Kakabalutuan, Dagupan, kundi ako nagkamali, nasa 1,300 ang namatay, mga minamahal. Napakahirap ng buhay, hindi ba? Pero sa kabila ng lahat ng yan, ito ngayon ay sa bagay na kasalukuyan, ang sabi ng ating labasa, hindi pa rin tayo hihiwalay sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Ang sabi ng verse 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit alinmang ibang nilalang, ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Bakit tayo hindi hiwalay? Dahil ito ang ating Diyos magpakailanman. Dumating man ang kamatayan, hindi makapag-iwalay. Tagumpay nga natin yan. Ako, yan nga ang pangarap ko, mga minamahal. Hindi ba? Ano pa papangarapin mo? Tapos na akong mangarap. Tapos na. 33 years ago, nangarap na ako, mga minamahal. O ngayon,
Hindi ka na nangangarap. Sabi ng ating mahal na Hesus Kristo, ang gumagawa ng kapalaran mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo magpakailanman. Siya ang gagawa ng kapalaran mo araw-araw. Pagising mo sa umaga, gagawan ka ng kapalaran ng ating mahal na Panginoon. Pag napuri mo ang ating Diyos na pasalamatan mo siya, tinawagan mo siya ang buong maghapon, ang gagawa ng kapalaran mo, isang magandang kapalaran, walang iba, ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kaya ano mabuti sa atin, mga minamahal, para manatiling ang ating Diyos ay ating Diyos magpakailanman, patnubay natin hanggang kamatayan. Kindly po. The book of Romans, chapter 14, verse 8. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Verse 7. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. God bless you po. Ito po sa mga taga-Roma, Kabanatang 14, 8, 7. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nangabubuhay. O kung nangamamatay tayo sa Panginoon, tayo nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo o sa mamatay man, tayo sa Panginoon. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino may hindi namamatay sa kanyang sarili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Palagi natin ginagamit yung versikulong ito. Paborito ko itong versikulo na ito, mga minamahal. Isipin mo, ito na pala ngayon ang ating buhay, mga minamahal. Kung mabubuhay ka, huwag ka na mangarap sa iyong sarili. Sabi ng ating nabasa, mabuhay ka para sa Panginoon. Ngayon, pag namatay ka, mga minamahal, kasi pinaplano natin ang kamatayan. Ako, pinaplano ko yung kamatayan. Gusto ko magpakamatay, mali pala. Ang sabi, kung mabubuhay ka kay Kristo, pag namatay ka, dapat kay Kristo ka mamatay. Ang ibig sabihin, pabayaan mo ang Diyos ang magtakda ng huling hininga ng iyong buhay. Pag itinakda na yan ng mahal na Panginoon, yan ang sasabihin nating rest in peace, mga minamahal. Dahil Diyos na ang nagtakda. Tapos na ang ating gampanan sa lupa, ang nasa atin na ay reward ng Diyos sa kalangitan na ipinangakong tunay nating tahanan. Ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, kung mabubuhay tayo, sa Panginoon tayo mabubuhay. At kung tayo'y mamamatay, sa Panginoon tayo mamamatay. Verse 7, sapagkat ang sino man sa atin na hindi nabubuhay sa kanyang sarili at sino man ay hindi mamamatay sa kanyang sarili. Ang ibig sabihin, hindi na tayo ang may hawak ng ating buhay at kamatayan. Hindi tayo mabubuhay sa ating sarili, hindi tayo mamamatay sa ating sarili. Diyos ang gagawa nito para sa ating sarili. Kaya pag nagawa natin ito, mga minamahal, amen? Finally, ang Diyos ay ating Diyos magpakailanman. Yan ang ating topic, our God forever and our guide even unto death. Sabi ng banal na kasulatan. Kindly po, last verse, maghanda po ating magpaawit, mga manunugtog. The book of Philippians, chapter 1, verses 20 and 21. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always. So now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Filipos, Kapitulo 1, versikulo 20 at 21. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na sa luway hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Gayit naman, ngayon ang dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamagitan ng kabuhayan o sa pamagitan ng kamatayan. Dito po sa 21, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal ng ating Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, sa ating maningas na paghihintay at pag-asa. Hindi ba yan ngayon ang ating hinihintay? Yung ating maningas na paghihintay. Kunin tayo ng mahal na Panginoon sa isang magandang paraan, o datan tayo ng ating mahal na Panginoon sa isang magandang paraan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi, itong ating maningas na paghihintay at pag-asa, ang sabi,
hindi tayo mapapahiya sapagkat dadakilain si Kristo sa ating katawan, maging sa buhay man o kamatayan. Ang dinadakila pa rin si Kristo. Pumikit ang ating mata sa ating katawang lupa, dadakilain ang mahal na Panginoon. Tayo mabuhay, datna ng huling pagtulog ng pakakak, dadakilain pa rin sa ating buhay ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng verse 21, sapagkat saganang atin, ang mabuhay ay para kay Kristo, ang mamatay ay pakilabang. Sapagkat ang ating pinaglilingkuran, ang ating Diyos magpakailanman. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga dala niyong baguhan, mga minamahal, ang Diyos ngayon ay nananawagan. Hindi natin alam hanggang kailan ang ating buhay. Dadakilain ba sa inyong katawan si Kristo sa mabuhay o sa kamatayan? Ito ang tamang araw, mga minamahal. Kaya sasabihin nating purihin ang pangalan ng Diyos, siya'y awitang na may kadakilaan, siya ang Diyos na ating kanlungan, ang ating pag-asa at kaligtasan. Tayo po'y umawi. Purihin namin yung pangalan. Hallelujah. Awitin na may kadakilaan. Aawitan natin ang ating mahal na may kadakilaan. Ang ating Diyos na kanlungan. Ang ating pag-asa at kaligtasan. Mag-aalay tayo ng pasasalamat. Hallelujah. Pasasalamat. Hallelujah. Pasasalamatan natin ang kadakilaan ng ating mahal na ang kanyang pag-ibig na wakas. Hallelujah. Sabihin natin, sa'yo ialay ang ating buhay. Yes, siya ang ating Diyos na gamay hanggang kamatayan. Hallelujah. 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 Pupurihin namin ang iyong pangalan. Purihin natin ang pangalan ng ating pinakamamahal. Awitan natin ang may kadakila. Hallelujah. Siya ang ating Diyos. Na ating kalungan. Siya ang ating pag-asa. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Pasasalamat. Sa alay mo sa buhay. Thank you so much, Lord God. Sa buhay na ibinigay mo sa akin. Yes. Hallelujah. Sabihin natin sa'yo ang aming buhay. Sabihin natin, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na aming gabay.
sasabihin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon ay panahon ng ating pag-aalay sa ating Diyos, mga minamahal. Isang dakilang bagay na may kagalakan tayong maglingkod sa ating Diyos na magpakailanman. Ating beloved co-preacher, Brother Hill, para sa ating mga pinagbalong mga. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Louie Angeles. Sa ating mga iniibig na mga baguhan, mga sa ating beloved podcast viewers, ating po napakinggan na napakagandang ebanghelyo ng kaligtasan. Kung nais po natin makamta na patnubay, gabay, na nagmumula sa nag-isang Diyos sa buhay, amen, praise God, maglingkod po tayo ng buong katapatan sa ating mga Panginoon. At merong 4 na susi ng kaligtasan. 3 po nyo isasagawa sa oras nito, may inibig ko. Unang-una, kailangan tayo magkaroon po ng faith, pananampalataya. Nang sabi ng banal na kasulatan, ang pananampalataya po ay nakuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya, isang bagay na di mo nakita sinampalatayanan mo, dyan nalulugod ang ating mahal na Panginoon. At kung wala kang pananampalataya, kailanman ay hindi ka kalulugdan ng ating dakilan Diyos sa buhay. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kailangan kasi sumampalataya na may isang Diyos na siyang tagapagbigiganti sa nagsisihanap sa Kanya. So yan po yung napakalaga, pananampalataya, manibig. Pangalawa, ang makasya sa pagsisisi. Nasabi ng balang kasulatan, lahat ng tao ay nangagkasala at walang umabot sa kalutan ng Diyos. Walang isang mga matwid, wala. Kaya pag tayo pinagsisi, kinakailangan, ito po yung kumpletong pagtalikod sa buhay makasalanan. Iiwan mo na dati mong ginagawang masama. Ang lakad mo ay patungo na sa ating pinakamamahal na Panginoon. At upang maganap mo yun na tuluyan, kinakailangan ganapin mo ang pangatlong reglamento ng kaligtasan. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Kristo. Nasabi ng Gawa 2:8, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Kristo sa kapagkapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po inilubog sa tubig, lahat ang taglan yung karamdaman, mabigat ang problema sa kasama na lubog sa tubig. Pag ahon mo na iwanin doon lahat, isa ka ng bago nila ang born again Christian sa harapan natin mga pangalapan noon. Nasabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Dati mong buhay makasalan, iwan mo na yun, ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamahal na Panginoon. At sa iyong pagkapatuloy, ang pang-apat, ang Diyos na po magbibigay nito, ang baptism in the Holy Ghost, the Holy Spirit. Nasabi sa Romans 8:9, a man without the Spirit of God, without the Spirit of Christ, none of his. Ang sino daw punta, walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng mahal na Panginoon? Kinakailangan yung pagkapatuloy, pananatili sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa ating minib ng mga baguhan, mga sa ating beloved webcast viewers, pakitas po niyang dalawang kamay. At mula sa inyong puso, kaya niyo po yung aking panalangin na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Bukan niyo po bibig sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo makaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangako maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mga mahal sa buhay. Itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po kayo magsisi, kami pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa bawang ng dalangin na aming minamahal, ginagala ng Pastor Evangelista Will Armeda, Prophet, O God, sa aming mga iniibig na kababayan na bisita tungo sa harapan, maging sa aming beloved with Caspiro sa tumanggap siya sa oras ito. Patawarin mo po sila
sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banalan dugo na umago sa kusang Kalbaryo. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at iligtas mo rin maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan. We pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lamang yun isasagawa, pananampalataya pagsisisi. After po ng ating closing prayer mamaya, wag po kayong uuwi na hindi mo magpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang sa buhay. Sapagkat kung kayo uwi na hindi nagpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ng Diyos inyong kasalanan, ayaw nyo gagaling inyong karamdaman, ayaw nyo mawala yung mga problema. So, sa pag-uwi nyo mamaya, ganapin nyo po yung pangatlong reglamento ng kaligtasan. Sa na bagay, pag-uwi nyo mamaya, baon nyo ng kapatawaran na nagmumula sa ating mahal na Panginoon, kagaling kapayapaan na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. At yung pangapat, ang Diyos na po magbibigay nito, babaptis yung kanyang banal na Espiritu. At muli ako binibigay ang pagkatawan sa ating beloved ordained preacher, Brother Louie. Amen. God bless you po sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill. Ihanda po natin mga minamahal ang ating mga sarili sapagkat tayo po ngayon ay magsasagawa ng ating banal na hapunan, ng ating pong Holy Supper. Kaya habang tayo po umaawit, mga minamahal, magkaroon po tayo ng kanya-kanya nating sariling pagsisisi. Sapagkat sa isang buwan na mabilis na lumipas, tayo nakakaalam ano ang ating mga pagkukulang, mga kahinaang na pagbigyan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Hingin natin mga minamahal ang kahabagan, ang kapatawaran ng ating mahal na Panginoon. Maging karapat dapat tayo sa sagradong gawain ito, ang pagunita sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon, sa kanyang nabayubay, na banal na katawan at nabubong dugo sa balas ng krus ng Kalbaryo, para sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Makipag-ugnayan tayo sa ating malapit habang tayo po yumawi. Search me, oh God, and know my heart today. Ipasiyasat po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon ang ating mga sarili at puso, mga minamahal.
mahal na Panginoon. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman nyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya napakahalagang bagay ang ating isasagawa, isang sagradong gawain, mga minamahal. Gugunitain natin at kikilalanin ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon, na bayubay, nabubuo sa krus ng Kalbaryo ng dahil sa atin. Asisiyasatin ang ating mga sarili. Patawarin natin ang nagkasala sa atin, kagaya ng paulit-ulit na walang hanggang pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Sa isang buwan na mabilis na lumipas, mga minamahal, tayo nakakaalam anong ating kahilan, anong ating pagkukulang, mga minamahal. Sisiyasatin natin ang ating sarili. At sa pagkakataong ito, itaas natin ating makamay at sabay-sabay tayong magkaroon ng panalangin ng pagsisisi. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Aming Diyos na manayat sa pagkagalit, sa gana, sa kaumaga. Sa pangunang panalangin po ng aming ginagalawa, Pastor and Time Prophet, Lord God, narito yung mga nakita mo ang aming kahinan, ang aming pagsalangsang sa iyong kalooban, Mahal na Panginoon. Humihingi kami ng dakilang kahabagan, Mahal na Panginoon. Patawan mo po ang bawat iyo sa amin. Gawin mo kami karapat-dapat makasalo ng iyong mga banal sa banal na hapulang ito. Pinatatawad din namin ang bawat nagkasala sa amin. Kagaya ng paulit-ulit mo pagpapatawad sa aming mga pagkakasala sa mahaba. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen and amen. Itaas po natin ang tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Hallelujah. Itaas po natin ang katas ng ubas. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-ala-ala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Hallelujah. 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 Maraming pong salamat, Mahal na Panginoon, sa iyong kagandang loob. Sa iyong walang hanggang kahabagan, Mahal na Panginoon. Hindi mo pinabayaan, anak, Mahal na Panginoon. Palaging bukas siya yung pakinig sa aming mga dalangin. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa walang hanggang kapatawaran pinagkakaloob mo sa iyong mga anak, Mahal na Panginoon. Sa kutugunan namin mga panalangin, Mahal na Panginoon. Sa iyong mga paalala, sa iyong patutuwid, Mahal na Panginoon. Tunay kang Diyos na dakila. Ikaw ang aming Diyos, magpakailanman, Mahal na Panginoon. Ikaw ang aming gabay hanggang kamatayan. Ikaw ang aming Diyos na hinihintay na may pag-asa, Mahal na Panginoon. Purihin ka sa iyong kadakilan. Karapat-dapat kang paglikuran, pasalamatan. Ang gumandawan, tulugan. Tinapay Hallelujah. Patuloy tayo mga pag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Habang tayo maawit, patuloy natin damahin ang kanyang matabi sa mga presensya. Tanda na tayo'y muling pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yes, hallelujah. Thank you so much, O Lord God. Hallelujah. Palakpakan po natin mga minamahal na ating malapinoon. Thank you so much, O Lord God, for thy sweet and holy precious, for thy loving kindness, O Lord God. You are great and worthy of praise, O Lord God. We love you so much, dear Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Tayo po ay magpatuloy, mga minamahal ating beloved co-preacher, Brother Hill, para po sa ating mga pangailangan. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Baka Louie. At tayo po ay magkaisang dumalangin sa ating mga pangailangan, mga inibig ko. Tayo muna dumulog sa trono ng biyan, ng mahal pa ng pagsisisi, sapagkat during our unguarded moments, tayo po nakagawa ng mga bagay, hindi kinulugdan ng mahal pa na dapat natin pagsisihan. Empress God, kaya tayo po magsisi mga inibig ko, Empress God, at dati na po ipatong mamanya, yung makanan kami sa inyong ulo, kaliwang kami sa pati ng karamdaman, isipin natin minamat ginagawa para sa Evangelista, wala may dalang patong kami sa ating mga ulo, kung maraming karamdaman, dalawang kami sa ulo, mga Empress God, at kung mga financial problem, material problem, problema kinakarap, dalawang kami na maitaas, at may sa po tayo madalas magsisi sa ating dakilan sa buhay, Empress God. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa panunandalangin ng taong nilangisan, aming minamat ginagalan Pastor Evangelista, Will Armedente, Papa o God. Minsan pa rin ito ang lahat mong anak na sumasamba sa Osto, sa iba't iba pa ng mundo, hallelujah, praise God, na nagpapakumaba, ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, pagkukulang, pagsalansan sa balakalooban, minsan na pagminamakainaan, patawan mong bawas sa amin, O Diyos, hallelujah, praise God. At bago po sa aming mga pangailangan, mahal na Panginoong Jesus, patuloy namin isinusunod, tinadalangin sa iyo, ang mahabang buhay, kalusugang kalakasan, namin minamat ginagalan ng Pastor Evangelista, Will Armeda, in time, Papa God, maging kalambong sambahiya, mga pahal Panginoon, upang kami patuloy nilang may papanalangin, lalakad ang sakdal, banal, kaaya sa maharapan, hallelujah, sa kanilang panalangin, makapagdala pa ng maraming kaluhin, hindi lamang sa masang Pilipinas, ubat ibang panig ng mundo, O Diyos, hallelujah, praise God, at ibuhos mo rin po ang mga dakilang pagpapalang physical, material, at spiritual, para kalambong sambahiya, ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, we pray, at sa lahat po ng mga pangailangan, ang sabi mong di miksing kamay, upang di maabot yung pangailangan, hindi sarado yung makinggan mga pangailangan, kaya sa Orsto, sa po ng dalawang mga pastor, yung po at aming pinagkakaisang pinalalayas, ang lahat masang espiritu ng karamdaman, demons of infirmities, sicknesses, and diseases doesn't believe, cast out from them, be bound until and be there forever, demons of diabetes, sa problem, sakit sa puso, leprosy, insomnia, goiter, coupling, weak lungs, high blood, kidney trouble, lust of the flesh, vainglory, pride of life, materialism, lesbianism, covetous, poverty, hallelujah, lahat ng uri ng cancer, COVID-19, cast out from us, be bound until and be there forever, problem be solved, bashes be gone, be blessed, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever, ever. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ating pong sampalatayan at ating mga panalangin ay dininig na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. As a token of gratitude to our loving God, taas po ating mga dalawang kamay. From the top of our voices, tayo po isisigaw ng 3 beses, sabay sigaw po ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise God, hallelujah. Ating po sampalatayan panalangin, tinugon na po natin dakilan Diyos sa buhay. Amen, praise God, hallelujah. So, po ito, aking mong bibigyan po ito.